Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Mga tricycle driver gitagaan na og deadline sa pagkuha og prangkisa sa mga kooperatiba. Resolusyon kabahin sa no relocation, no demolition policy giduso alang sa mga qualified settler. 3 pesos nga all price rollback epektibo sugod Agosto 16. Tuig 2022 barangay ug SK election, dakong gastos ug dugang antos. Og 30 anyos nga lalaki sa Sarangani Province, porsigido nga mag-eskwela, nag-enroll sa grade 4. Soxer Jen, maayong hapon, adlang Lunes, Setyembre 19, tuig 2022. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatag sa inyo og mga balita dili lamang sa Soxer Jen, ingon man sa managlahing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Dakpo na ang mga tricycle drivers kundi makakuha og prangkisa sa mga kooperatiba hangtod Oktubre 21 tuig 2022. Ubang tricycle drivers gikonsidera kini nga problema. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Daghan og kaldero nga matakluban. Kini ang saysay sa usa sa mga tricycle driver nga si Giovanni Rodrigo, gaduha-duha magkuha og prangkisa sa kooperatiba. Sa 11 niya katuig nga pagpamasahero, pigado gihapon siya tungod upat iyang anak nga ginabuhi ug duna pa sab daghang bayro nun. Apil sab niini ang tricycle driver nga sila Rufino Abrematea, 5 katuig nga nagapamasahero, Joan Melihor, 3 katuig nagapamasahero. Para sa ako, ma'am, kanang co-op mong good, ma'am, kay murag ang among income ana, murag mabawasan pud ba kay siyempre na kay daily dues, na kay membership. Murag dili ko gusto nga mag-co-op kay kasi mo namin estudyante tapos limited na mo ang dagan. Lisod na naman tapos balang na ako na ibayad na 2,300. Lisod nga maka-income sa mababayad pag dako kaayo. Bugat ba? Samot sa may mga pamilya, nagabiyahe, tapos 2,300 ang pamimber ba to? Sa co-op? Bugat kayo eh. Ako maingon ana, ma'am, wala gid may choice. Kay sa tinuod lang, marag mapugos lang ang mga driver. Nga mosulod ana, kay kung dili ka mosulod, di magkakabiyahe. Dakpon man gud ka. Pero dapat para sa kuha lang dapat tagaan po nila opinion ang mga driver kung unsang kay maayo ba nga dili po nila kaliton. Para sa moa nga driver, diri ko gadagan among pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. Pagpaklaro lamang sa councilor sa Jensen nga si Attorney Dominador Lagari Jr., may kalabutan sa gimugna nga mga kooperatiba. The benefits in the long run are far outweigh kung mapabilin ta nga itali na murag natin yun natin makontrol ang mga tricycle. But with the color coding, we can control yung mga tricycle drivers. No? In fact, ang makontrol sa ilaha is irrespective ng kooperatiba. Dili na kagkasunod ang mga tagagawas because kailangan sila sa ilang mga membro. So that's the benefit of having color coding and cooperative na atong gihimo. Sa gibana-bana ang 30,000 nga ihap sa tricycle diri sa Jensen, posibleng 9,000 lang niini ang matagaan og prangkisa sa mga kooperatiba. Apan ang Department Head sa City Social Welfare and Development kon CSWD Jensen, nga si Jeneline Vidanes, nga duna sila ginahisgutan kauban ang local government unit kon LGU Jensen, may kalabutan sa posibleng panginabuhian sa mga di makakuha og prangkisa sama sa TESDA, PESO, DOLE ug uban pa. Magkaroon na talagang comprehensive na program for this affected na mga tricycle drivers. So, hindi po basta-basta na maiwan lang sila. As I mentioned before, we are moving forward for the development of our beloved city. We would like to ensure na walang social injustice na mangyayari sa Jensen. Because of this,
development. Matod ni Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan, Chief sa Traffic Enforcement Unit kon TEU Gensan, nga paghuman sa October 21, 2022, dili na sila muhatag og konsiderasyon sa violations, may kalabutan sa mga kolorum nga tricycle. I-extensa, no, sir? I-extensa na ito ang paghatag o ibig sa ito ang mga kolorum na tricycle drivers na hindi sa sila dakon para maka-prepare sa sila, no? Maka-prepare sila sa pa-member sa kooperatiba. Ang mga kooperatiba sa tricycle drivers, padayon gihapong nagadawat og screening sa mga gustong malakip sa gihimong kooperatiba, lakip niini ang mga kolorum na mga tricycle. Liza Labajo, Brigada News. Sa ikapitong regular session, giduso sa sangguniang panglungsod ang resolusyon sa No Relocation, No Demolition Policy. Gihimo ang maong resolusyon aron mapanalipdan ang mga urban poor settlers ilabi na niadtong walay mga kapuy-anan nga yuta nga mga illegal dwellers. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, J. Mark Canlas. Sa ikapitong sangguniang panglungsod regular session, giaprobahan na ang resolusyon nga nagahangyo sa DILG ug uban pang ahensya ug opisina sa gobyerno nga striktong ipatuman ang No Relocation, No Demolition Policy. Giduso ni Councilor Attorney Frobel Can Balieque, ilawom sa Committee on Urban Poor Affairs ang maong balaod. Subay kini sa Republic Act No. 7279, ilado sa ngalan nga Urban Development and Housing Act of 1992 UUDHA. Gihimo ang maong resolusyon aron protektahan ang mga illegal dwellers nga dunay walay kapuy-an o kayutaan nga temporaryong kapuyo sa dili ilahang mga luna. Sulod sa regular session, gibutyag usab ni Councilor Balieque ang mga katibuk-ang konteksto sa probisyon bahin sa pagpatuman o relokasyon. Gipahingusgan usab sa konsehal nga igkong katilingbanong hustisya lang ang iyang pagpatuman. The No Relocation, No Demolition Policy has been enshrined in Republic Act No. 7279, the Urban Development and Housing Act of 1992 is specifically in Article 4, Section 28 thereof, which reads, eviction or demolition as a practice shall be discouraged. In the same section, the government is mandated to provide adequate relocation to those whose properties were demolished. This is a concrete example, Madam Chair, of social legislation which is in furtherance of social justice. Madam Chair, as government officials, we are duty-bound, and it is our inescapable mandate to uphold the Philippine Constitution and all laws, rules, and regulations of the Republic of the Philippines. Sa pikas bahin, gikwestiyon ni Councilor Richard Atindido ang mga technical nga guidelines sa maong balaod. Ilabi na nga kailap sa syudad ang mga illegal settlers. Well, actually, I don't want to be misconstrued because this resolution nakalagay diyan kasi it should be generalized to all the existing squatters because the UDA law meron siyang reglementary period on a certain number of years bago natin sila pwedeng i-demolish. Very rampant ang squatting sa General Santos City. And if we're going to generalize itong no demolition, no relocation policy, magiging kawawa yung mga landowners na legal landowners na bago pa lang pinasok, in a span of 1 year pa lang, hindi na sila makapag-demolish because of that policy. No, so kailangan medyo iklaro natin yung kung anong klaseng policy ang meron diyan. Baka mamaya magkaroon tayo ng problema to the landowners na gustong mag-demolish. Nasayra na sad ni Atindido nga pinaagi sa UDHA law, adunay pipila ka mga professional squatters og squatting syndicate ang mamahimulos og abusuhon ang maong balaod. When the UDHA law was first fully implemented, okay ako doon. Pero as time goes on, yung mga professional squatters, they took advantage of that no demolition, no relocation policy. Kasi alam nila, hindi sila pwedeng i-demolish kung walang relocation site.
Sulod sa RA 7279, Section 28, Paragraph 8, kung adunay mahitabo nga demolisyon o pagpahawa sa usa ka kayutaan nga adunay court ruling, kinahanglan mohatag og relokasyon og pagahimuon kini sa local government unit sa National Housing Authority ug uban sa tabang sa ubang ahensya sa gobyerno. Sulod usab sa giduso nga resolusyon, gipasabot ni Attorney Balyeque nga para lang kini sa mga qualified o tinuod nga nanginahanglan og kapuy-anan. Those qualified settlers whom the law intend to protect must be protected. That's why I'm saying this qualifiedly, that if relocation is mandated pursuant to the UDHA, then there should be that relocation. And it should be a strict implementation that there shall be no demolition without relocation if we are to protect our urban poor dwellers in our city. Nihatag usab og komento si Vice Mayor Rosalita Nunez bahin sa maong pagduso. Gibutyag niya nga bisan pa panahon sa iyang administrasyon, ana-ana ang mga abusado nga professional illegal settlers nga igo lang ibaligya ang mga luna nga ilang ginakabalhinan. Sigon pa sa Vice Mayora na pare-pareho lang gihapon ang mga grupo sa mga settlers nga iyang namatikdan. Dugang pa niya, isip former committee chair sa Urban Poor Affairs, aduna na siya pending Urban Development Housing Code nga ana-anay mga lagda o regulasyon. Actually, I cannot be accused of being anti-urban poor because even as mayor, I was consistently awarded the Bayani ng Maralita Award for relocating the urban poor and for the settlements that we had. But unfortunately, today you see that there are two kinds of urban poor. One are the professional squatters, and the other one are the truly poor who needs places where they can be resettled. And if you look at Lanton today, and even sa Conel, the same group that transferring from one place to another because they know that they will be awarded a certain portion of land kung aalisin. There is, as chairman ng Urban Poor before, I have a pending, it's ready now, a pending Urban Development Housing Code for General Santos City, which includes demolition and how to demolish, how to relocate to who can be relocated, who cannot be relocated. Now, so I think we have to look at that and incorporate. Ginalauman nga sa pagduso sa giingong resolusyon, maimplementar og striktong mapatuman na ang paghatag og saktong relocation site ngadto sa mga haom nga benepisyaryo niini. Aron usab makunhuran na ang mga pobre og yano nga matinud-anong nanginahanglan og kapuy-anan sa syudad. J. Marcanlas, Brigada News. Ginapreparahan na sa COMELEC Gensan ang umaabot nga 2022 barangay ug SK election. Apan sagol-sagol ang mga reaksyon sa katawhan. Adunay uyon sa pag-uswag ana usab supak sa maong pag-postpone. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo J. Marcanlas. Dako na ang posibilidad nga mauswag ang 2022 barangay ug SK election. Human nga miaging Setyembre 13, mipasa na sa second reading sa Kamara ang postponement bill sa maong eleksyon. Ugaling maduso ang maong balaod, kapin 42,046 ka mga kapitan ug 294,322 ka mga kagawad ang magpabilin sa ilang katungdanan. Una nang gikaingon sa Commission on Election kon COMELEC nga makasave og kapin 8.4 bilyon ang nasod ugaling mauswag ang eleksyon. Sa pikas bahin, posibleng kapin milyones usab nga mga Pilipino ang mag-antos tungod sa abusado og way kapas nga mga barangay officials nga magpadayon sa ilang termino. Igong bintahi kini sa mga opisyales sa barangay nga adunay ginagunitang posisyon, samtang lugi sa mga individual nga planong magpapili. Pero sa pakiginabi kay Kapitan Romy Pagaduan sa Barangay Ligaya, isip last termer, pabor sa iyaha nga ipospone ang maong eleksyon. Sa akon sir, uyo na ko, 100% uyo na ko kasi last term ko. Pabor sa mga last term eh. Sorry sir, meron nakasalang pero patapos na. Pero marami kaming ipinasok sa EIP at saka sa DDIP, Annual Investment Program at saka sa
barangay development investment program ng barangay at ma-implement next year. Sa pikas bahin, gikan kay Cap Rodolfo Lozano sa Barangay Sinawal, pabor siya sa bisan hain sa duwa. Uyon siya nga madayon ug uyon usab siya sa pagpuspon. Tungod aduna pay kinahanglan humanon nga mga proyekto ang iyang administrasyon. Sa kuha lang, na to siya mapuspon, okay lang, kay na daghan pa mata project na tapos no, napay project ang barangay na ipapaginamo no, sa kapitan ng Sinawal. Actually, sa akong administration, daghan kayo po mga project. No? Nanay natapos na. No? Sa Kalumagod, siyempre, ang number 1 project na po ang health center na to, na matupuran yun. No? Ang dalan na to, paingon sa Pau-Pau, sa karon pinasubra na nakaroon. Gusto ko na ako matapos na bago ko ma-ilisdan man ko sa manang kuan. At least na paano na ako, ang plano na ako sa barangay na mga project na matapos yun. Kung di ko mapuspon, okay lang magyapon. Okay lang magyapon sa kuha kay siyempre mga ganang decision mo sa Congress, sa Senate. Walang tayo mabuhat niya, no? Okay lang. Kasi hindi sa doha, okay ko, wala problema. Pabor usab sa maong pagpuspone si Edmar og Jongjong nga parehas mga tricycle driver sa syudad. Uyon lang gyapon sir nga sponsor kay arang-arang gwapo pa pud pagdala diri sa mga kapitan pud karon nga kuan. Diri sa mga barangay. Wala sir. Okay mo diri ang pagdala. O kung mo to ilhang pagbuot, so mo na lang to tong kuanon, sundon. Pero sa kuha okay raman. Wala may problema kay mga maayo man natong mga barangay officials diri. Sa grupo usab ni Chairman Pepe Montaño, ilang gipahingusgan na ipadayon ang barangay eleksyon. Sumala pa nila, husto na ang mga tuig nga nagdumala ang mga lideres sa barangay. Dugang usab ni Montaño nga walay angay kahadlukan ng mga opisyali sa barangay pananglitan nga adunay eleksyon. Tungod kung maayo lang ang imong pagtagad o pagdumala sa katawhan, walay angay nga kabalakan. Dili ko yun kay taas naman nilang servisyo. Para mabala na to kung sila magyapon, kailangan mo uban nga dili ba yung dala. So, kana mabala na to ni kung may steady mo sila gyapon. Kung permente sila nga mulaw sila sa to pa mayo yung pagdala sa itong barangay. So, ayun lang para mabala na to kung sa yung lingkod niyang mga tao, kung sa lingkod, pili siya. So, mayo siya kapitan o mga gawad dili sa biya sa tao. Dapat madayon. Kay ang ubang reklamo sa tao, ang ubang naglingkod, di maayong pang pagpaagi sa padagan sa ilang pagkakapitan. Ang uban gusto pulihan naglain para matagaan pong chance tong iba. Lain kaya mas maayo ng kuan madayon. Dugay na naunta nga kuan pila ka years na gud na nga naglingkod pud sila dapat. Ang uban nga gusto mo lingkod, makapalingkod pud para madugangan padugon sa mga kaalam nila nga mahatag sa naglingkod karon. Adi kanay maayo ipadayon gud na. Ay ipadayon dili gud i-postpone, ipadayon ang eleksyon kay aron dili na magasto. Dili na magasto. Oh, mausa na ba? Kay dugay naman wala eleksyon. Ana man gyud na kung dugay ng eleksyon, mag-eleksyon na gyud, di ba? Dili ti sa leader kay kung maayo imong leader nga pulihan pa, ibalik na lang. Anaa karon ang ulahing paghukom sa atong presidente kung iya bagyod kining aprobahan o dili. Pero bisan unsa pa man ang desisyon nga pagahimuon, di gihapon nato kalimtan nga usa lang kita nga katilingban. Atong suportahan o respetuhon ang gipangluklok sulod sa atong panggamhanan. J. Marcanlas, Brigada News. Bawas presyo sa petrolyo nga mukunhod sa 4 pesos. Epektibo sugod ugma Setyembre 20 tuig 2022. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Russell Jean Mantile. 4 pesos ang gikunhod nga presyo sa produktong petrolyo sa pipila ka kumpanya sa lana. Gikalipay kini ni Edralyn Llanes, gumikan 300 to 400 lang ang iyang kita sa tibok adlaw. Swerte na lang kung maka 500 pesos, wala pay apil ang gasolina. Para po sa mua, sa sitwasyon karon nga ni ubos ang gasolina, pabor sa mua kay
makadako na ko mamig income dako may mauli sa mo ang pamilya, makapalit mig bugas, sudan. So kung i-compare pud nimo tong una nga taas ang gasolina, lisod jud sa pagkakaron, murag makaingon mi nga medyo arang-arang na tapos nagbalik na pud ang klase, daghan na pud ang pasahero nga nagsakay. Wala nga tinabangay lang kay kung moingon pud nga ibase pud nato sa mga nahitabo tong una, puro man apektado pud karon. Advantage karon kay medyo naka-recover na pud gid ni. Dugang Panilyanes, bisan duha sila nga nagatrabaho siyang asawa, gikinahanglan gihapon niini nga magdoble kayod. Kung unsa ang iyang kita sa tibuok adlaw, mao lang pud kini ang iyang ginaapod-apod nga mapaigo sa ilang panginanglanon sa matag adlaw. Ilabi na nga duna siya 3 ka anak nga ginapaeskwela sa college ug high school. Si Sander Suredilla nagapasalamat usab nga bawas presyo. Gumikan adlaw-adlaw kining gabiyahe o gapagasolina aron maghatod og mga orders nga motor parts. Adlaw man migagamit og motor, adlaw jud mi kapatubil na. Dapat siya nga tabang sa mga. Ang tao daghan pang rollback mo mababa pa jud siya ba para dili na jud bugat sa mo. Samtang si Boy Despues nagapamuti bakal alang kaniya dako kining tabang kung dunay bawas nga presyo sa produktong petrolyo. Tuloy-tuloy na lang ang pagbaba sa presyo sa gasolina para makatabang po sila sa mga motorista. Matud pa sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau kon DOE o IMB, gilauman ang bawas presyo sa diesel gikan 4.15 kada litro og 4.45 kada litro sa kerosene. Samtang mutaas usab ang presyo sa gasolina gikan 30 hangtod 60 sentimos sa kada litro. Gibutyag usab nga may dakong epekto ang pagkunhod sa bular sa peso batok dolyar kausaban sa presyo sa produktong petrolyo. Sa karon ginalauman pa sa kadaghanan ang padayon nga pag-ubos sa presyong petrolyo. Russell Jean Mantile, Brigada News. Inspirasyon karon sa mga ubang ginikanan ang 30 anyos nga amahan sa Glan, Sarangani Province nga porsigidong makatuon, mubasa og musuwat. Usa siya sa karon sa mga estudyante sa grade 1 sa Talama Elementary School sa Barangay Congan. Ibrigada mo, Jen Solis. Kapinduha pa ka oras gikan sa poblasyon sa Glan, Sarangani Province. Una maabot ang Barangay Congan. Dunay kalsada apan lubak ug lapukon. Apan mas dakong hagit ang 8 ka sapang tabukon padulong sa lugar sa Congan. Dinhi sa Tamala Elementary School, nakaila namo si Rizalde Masalon, 30 anyos. Mag-uuma ug usa ka amahan. Usa si Rizalde sa mga grade 1 pupil karon ni Teacher Ann. In my 6 years in DepEd, karon pa jud ko ka-experience og estudyante nga older than me. Abi na ko parent lang siya nga ni visit sa iyang anak, and then pag pangutanan ako sa iya ana siya grade 1 daw siya. So i-post na ko ma'am to inspire people na naadyoy less fortunate pero naningkamot mo eskwela. Bisan pa man sa kalisod sa iyang giagian, parent, father niya, husband, and now pa jud siya estudyante. So dili lalim. Makita jud nimo iyang dedication. Every morning pa lang, basta late na siya, magdagan-dagan na siya, ma'am. Hatod niya daan niyang anak sa kinder niya, sulodin niya siya sa kuha. Sa edad ga 30, sa Rizalde, dili ka maumubasa, ingon man musuwat. Sama man kang mabutaan ka kay musulat ka niya, sulat, di ka basa, unsan pagbasa nga di ka sulat. No? Pero lisod, pait yun ang way karado. Pait yun ang way karado. Ano pinakapait? Kay gamay pa ko uma-uma akong na kuan naandan na muskwela na ko gusto na ko muskwela kay murag na lain akong kung lawas sig pangumamam kapoy na jud kayo. Oh. Bala pero karon paninguhaan ako nga alala na kong trabaho o mga eskwela.
Alam ko. Bala na. Luyo sa kalisod sa panginabuhi, naningkamot si Rizalde nga mapaeskwela ang iyang anak, bisan pa man duha ka oras ang ilang ginabaktas gikan sa ilang panimalay padulong sa eskwelahan. Dilibot ni Rizalde nga mahisama kaniya ang iyang anak nga no read, no write. Dagan tayo sa ma'am, murag lain na kayo di masasay sa akong kagay dito sa na ting lisura kayo ma'am. Ang kung gusto nga dili jud sila sama nako. Nga mo ni akong pagtuon nga edad nako. Pero dili man pareha ang tao, ang uban, ang ilang babag sa ilang pagtuon kaulaw. Pero sa ako dili jud babag sa akong kaulaw. Luoy ko ma'am. Muluoy ko nila. Gani akong anak dili na ako napasagdan og mulakaw nga siya ra isa. Mo gani na ko muskilan na lang ko. Para na sa ikaw ban, kay layo ra ba? Tungod kay porsigido, si Rizalde dali lamang matud pa nakatuon musuwat. Sigon kini sa iyang class advisor nga si Teacher Ann. Gani si Rizalde karon, masuwat na sa papel ang iyang ngalan. Nahimong inspirasyon si Rizalde sa uban pang mga ginikanan. So, last week, malinanay na mga upat ka mga parents nagpa-enroll sa MUA na para mura musunod po sila kay Rizalde tungod kay na-inspire sila sa story ni Rizalde kay daghan ang nagstorya sa ilaha. Si Rizalde hulagway sa usa ka taong puno sa paglaom. Ang paghatag niya og importansya karon sa pag-eskwela, gumikan kay nasayod siyang may dakong pabor sa mga taong dunay kaalam. May bulan pa lamang ang milabay human nagsugod ang klase, si Rizalde may nakatunan ng mga kombinasyon sa letra nga iyang mabasa. Nalipay ko ma'am, kaya kinakabalo ko sa mga word ma'am. Nalipay ko. Pero sa sukat nga ka ng bago pa ko nga, wako ito kakabasa ka ng Babibi Bobo. Jen Solis, Brigada News. Aron makahatag og dugang kaalam sa mga head learners kabahin sa angay nilang buhaton nga ikalambo sa ilang sinakupang eskwelahan, nagpahigayon ng DepEd Sarangani og School Heads Development Program. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Nitambong ang 155 ka head learners sa aktibidad nga gipasiugdan sa DepEd Sarangani nga labing una nga DepEd Region 12 seminar kung asa giila ang National Educators Academy of the Philippines kon NIAP ug Professional Commission kon PRC accredited. Gipahigayon ang maong programa sa NIAP Region 12 Office Quirino Avenue, General Santos City, Setyembre 19 ning tuiga pasado alas 8 sa buntag. Matud pa kang Nerissa Alfafara, Career Executive Service Eligibility Assistant School Division Superintendent sa Department of Education Sarangani, ang maong programa alang sa mga head learners tungod pinaagi niini matagaan sila og dugang kaalam. Ito yung program sa mga school heads na dinidevelop natin sila o ini-enrich natin sila para yung competencies ng isang school head ay talagang magawa nila, okay? Para handa sila lagi sa kung ano man ang mga programa o mga proyekto, activities ng DepEd, kayang-kaya lang i-implement dahil equip sila sa mga competencies na nandoon din sa Philippine Professional Standards for School Heads. Dugang pa ni Alfafara, accredited kani sa Region 12 ni NIAP ug bag-o na mugna giagi pa sa proseso kung kini ba align sa School of Public Health and Health Services kon SPPHS ug bisan sa PRC. Kasi kami naman lahat by profession teacher kami. So, every 3 years, kailangan namin ng continuing professional development. So, kailangan mag-earn ng at least 15 units para maano namin yung aming lisensya, ma-renew yung lisensya. So, kaya part yun siya ng ginagawa ng ating Division of Sarangani para din yung ating mga school heads, the moment na magpa-renew sila, ay talagang napakadali, no? Kasi mayroon na silang na-earn na units dito. Si Marites Lara, Senior Education Program Specialist Human Resource Development kon HRDS, ug Maria Shirley Cardinal, Chief School Governance Operation Division, kung asa ilang gisaysay ang maong tumong sa maong programa na mamahimong pabor sa mga school head learners.
talaga role ng HRD is to capacitate every employee in the Department of Education, both teaching and non-teaching personnel, especially itong mga school heads natin. Talaga i-capacitate natin kasi gabi nga, learning is ongoing, no? It doesn't mean na andito ka na sa session na ito, you have to stop learning na. There is a lot of things to learn more. Actually, there are, I think, seven topics to be discussed, which is anchored to the competencies and responsibility of being a school head. One is the leadership. Another one is the management of resources. It includes the financial management of the school. Of course, self-development nila for themselves. And of course, the human development of their teachers. No? It also one of their discussions for 3 days, no? How to develop also their teachers, their students, and the community itself. Ingon pa ni Pinky Tanap, District Head o Class Advisor, iyang ginalauman ang mga school head learners na ma-upgrade sa mga bagong sistema. Balik na naman tayo sa face-to-face at saka kailangan din ng ating mga teacher in charge, lalong-lalo na yung mga newly assigned na teacher in charge na malalaman nila, they will learn on how to handle, on how to become a leader in their respective schools. Samtang dugang ni Dr. Renichi Martinez, Senior Education Program Specialist sa Planning and Research, gisaysay niini ang kabayan sa School Improvement Plan, gumikan kani parte sa mando sa DepEd nga ma-align ang mga aktibidad o proyekto sa mga muabutay nga tuig. Our school heads will be starting another cycle or a new cycle for the School Improvement Plan, crafting of the SIP for 2023, 24, and 25. So this topic is very useful to them as a part of giving them continuous opportunities to help them improve our processes in schools, and eventually it will redound to the improvement of our learners in all areas. And that is to fulfill the DepEd's vision and mission. Matud pa kay Jacqueline Kerubin, teacher in charge sa Lanao Kapanglao Integrated School, kung asa nagapasalamat kini gumikan dunay mga ingon-aning programa nga ginapatigayon, gumikan kini makatabang kanila ng mga head learners. Isang napakalaking opportunity para sa amin as the newly designated TIC to really have the idea and on how to handle certain schools, kasi bilang TIC, it is the work of the school principals totally. Then it is used to capacitate our subordinates and also our colleagues in our schools assigned. Ang maong aktibidad buhaton hangtod Miyerkules, Setyembre 21, tuig 2022 ug ginalauman nga mamahimong malampuson. Russell Jean Mantile, Brigada News. 20 pesos ang pinakataas og 5 pesos ang pinakaubos nga presyo sa lamas, gulay ug isda. Samtang ang presyo sa karning manok, baboy ug prutas walay pagbago. Ibrigada mo, Lizen Labajo. Sa usa ka bulan, kausalang mamalengke si Nanay Vilena Artajo. Ug sa iyang maobserba, mahal na daw ang palaliton, dili pareho sa una na barato pa. Kanhing budget niya nga 500 pesos, daghan na siya og mapalit. Apan karon gamay na lang ang mapalit ug kulang pa. Sama sab ni Aiza Ayunan ug Joella Lapang, na mahala na sab sila sa mga palaliton. Magkulang yun, mag-budget sa balay, kay kulang. Sa mga pareha sa manok, karne, marag maumalang gapon. Sa isda o sa taas. Every week. Kasi yung mga na-observe karon na mo sabay mga ni mahal ng pamaliton diri sa palengke. Mga isda, gulay, nagmahal man. Mas nidako gid siya. Presyo sa lamas, gulay ug isda, misaka ang presyo. Presyo sa Bombay, kanhing 125 pesos matag kilo, karon anaa sa 130 pesos matag kilo. Ahos, 100 pesos ang kilo, kanhing 90 pesos ang kilo. Ang luya, 70 pesos ang kilo, kanhing 50 pesos ang kilo. Og kamatis, 40 pesos ang kilo, kanhing 35 pesos ang kilo.
kilo. Patatas ana sa 105 pesos matag kilo, kanhing 90 pesos ang kilo. Carrots 80 pesos ang kilo, kanhing 60 pesos ang kilo. Ampalaya 45 pesos ang kilo, kanhing 40 pesos ang kilo. Talong 35 pesos ang kilo, kanhing 30 pesos ang kilo. Ug repolyo 55 pesos ang kilo, kaning 45 pesos ang kilo. Presyo sa isda nga budburon 140 pesos ang kilo, kaning 130 pesos ang kilo. Ug ang burot 140 pesos ang kilo, kaning 100 pesos ang kilo. Samtang ang presyo sa prutas, karning manok ug baboy walay pagbag-o. Presyo sa mangga ana sa 100 pesos ang kilo, pakwan 50 pesos ang kilo, bayabas 50 pesos ang kilo, ug ang saging lakatan 30 pesos ang kilo. Ang buo nga manok 180 pesos ang kilo, chicken breast, drumstick ug wings ana sa 190 pesos ang kilo. Karning baboy sama sa pork belly ana sa 320 pesos matag kilo. Pork chop 300 pesos ang kilo, ug ang ribs 270 pesos ang kilo. Liza Labajo, Brigada News. Excited o gikalipay sa mga kabatanunan nga generals, labi na ang mga hilig modula og basketball. Ang paliga nga gisugdan milabayng adlaw at tulos usab sa selebrasyon sa Tuna Festival. Ibrigada mo, Rona Muhimulta. Tinuod nga ang syudad sa General Santos home of the champions. Dili lamang sa kanta, sayaw, ilabi na sa sports. Ug tungod niini, gipili ang Jensen isip venue sa pinakauna nga Basketball League Istomo Cup Season 1. Tungod nagatuo si Patrick Jason Kongson Istomo, sponsor sa padula, nga daghang generals ang talentado ilabi na sa dula nga basketball. Ano ma'am, sa tinuod lang ma'am, ako native Jensen ko ma'am, taga Jensen ko. Nagdako ko sa bula. Then nakita na ko ang ma'am, ang mga talent nato dito sa Jensen, hantod local lang. Moto ako, gusto na ko ma'am, ishowcase na ko ang talent sa Jensen para sa paliga. Nainganin nga ginagmay ra god ma'am, pero at least makita sa uban ba, makita sa mga scouts or any national team na natay talent dire nga gikan gud Jensen, native Jensen gud. Excited usab ang mga players tungod sulod sa duha ka tuig, walay physical activities nga gipahigayon tungod na usab sa hugot nga implementasyon sa health protocol sa pandemya. Ug dinhi na usab makitaan kung hanas pa ba sila sa pagdula sa ilang gikahiligan nga dula. Para sa kuha ma'am, mo yung passion na mo karon nga since sa pagpandemya, pila ka tuig nga walay basketball, walay contact sports mo na nga nalipay mi nga nabalik ang kaning nga liga. Og isa pa mo ning passion na mo nga makabuhat sa pag-exercise ang pangmayong lawas or sa may panglawas. To be honest ma'am, masaya and blessed kasi nakakapaglaro kami ulit together with my friends kasi lahat po dito halos mga kaibigan ko lang po kilala. And yung iba, mga ina-idolize pa din po namin. So, sobrang blessed po na nabalik na po yung basketball game sa Jensen. Kasi, yung po talaga yung number one sports dito. Di lang sa Jensen, kundi halos sa buong mundo, lalo na sa Philippines po. Mix up mo, kabaguhan sa kinabuhi sa mga kabatanunan. Kaya pwede man ko siya puhon, maging instrument para maging gamito rin mo siya para maging puhon, makalibre ang eskwela, para makahatag po sa tuwang sa mga individual o mayong kinabuhi po. Ang liga mulungtad og 15 ka adlaw, 4 ka adlaw matag semana gikan Miyerkules hangtod Sabado. 12 ka grupo usab ang magtigi og usa na dira ang team sa brigada nga midaog sa ilang unang dula. Rona Muhimulta, Brigada News. Sa pagsugod sa Beer Month, nagsugod na usab ang pagbuhat og mga Christmas decorations sama sa parol. Og sa Barangay Apopong Jensen, aduna nay gipang display nga lantern og paros. Ibrigada mo, Shami Kalinawan. Na 97 days na lang, Pasko na! Mga kabrigada, atuan na gyud nga naandan nga puno ng Christmas decors ang atong panimalay. Moang karong buntaga atong gibisita ang usa ka parol and lantern store dinhi sa Jensen. Munang dali natin ang ganito masaya sa mga paninya sa tao na nagbalik na ang sa Kapaskuhan. Itong last year, 2 taon wala tayong ng Pasko.
Ngayon, masayang-masaya kami pag diri sa Village. Okay, ikaw Joel. Ma'am, ganahan mo yung tanaw sa akuan, ma'am, sa inani. Eh, maramdaman mo ang maabuta yung Pasko ba kay tungod sa inani nga akuan. Ikaw sir. Unique sa mata, ma'am. Dili siya sa tanawon, nindot siya sa tanawon. Nagsala mo niya, karoon na po nga kitaan eh. Naadiri sa Jinsan karon. Bato ng kahilapon si sir. Kahilapon si sir. Napuling lang ko. Napuling lang siya. Brigada News. Ug mga kabrigada, 97 days to go na lang. Pasko na. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes, mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Kinatibukang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol nga baka aktanan alang sa kamatuoran. Ako si CJ Siring ug kini ang Ronda Brigada.